Simula na tayo. Alam nyo ba na may mga pagkaing kinakain natin araw-araw na tahimik na sumisira sa ating mga bato at kadalasan wala tayong kamalay-malay hanggang sa huli na ang lahat? Hindi ito tungkol sa mga pagkaing halata namang masama tulad ng fast food o junk food. Ang tinutukoy ko ay ang mga pagkaing itinuturing nating healthy o normal lamang, ang mga pangunahing bilihin sa grocery na akala natin ay ligtas. Ang mga bato ay ang ating katahimikan na filter, walang sawang naglilinis ng dugo 24/7, 365 days a year. Ngunit ang mga pagkaing ito ay parang unti-unting pumupuno ng buhangin sa isang makina, dumadagdag ang trabaho nito hanggang sa magsimula itong masira. At ang nakakatakot, ang kidney disease ay isang silent killer. Kadalasan, wala kang mararamdamang sintomas, hanggang sa 70% na ng iyong kidney function ang nawala. Kaya ngayon, aalisin natin ang tabing at sisirain ang mga pangkaraniwang akala tungkol sa pagkain para masimula nating protektahan ang ating mga sarili ngayon na. Ngayon, pag-usapan muna natin ang tungkol sa asin. Oo, alam nating lahat na masama ang sobrang asin, pero hindi lang ito tungkol sa pagtabay ng alat sa niluluto. Karamihan sa sodium na ating kinakain ay hindi nagmumula sa salt shaker, kundi mula sa mga processed food na nakabalot at delata na madalas nating bilhin. Ang sobrang sodium ay nagiging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at ang alta presyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng bato. Isipin na lang, ang bawat alat na nalalasahan mo sa mga instant noodles, canned goods at processed meats ay dagdag na pahirap sa pagsala ng iyong mga bato. At dahil dito, naiipon ang fluid sa katawan na nagdudulot ng pamamaga sa mga bukong-bukong at muka, isang senyales na hirap na ang iyong mga bato. Kaya naman, mahalagang suriin ang nutrition facts label at piliin ang mga pagkaing mababa ang sodium dahil ang pagbabagong ito ay isa sa pinakamabisa mong magagawa para sa kalusugan ng iyong bato. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang nakatagong panganib, ang phosphorus additives. Ito ang isa sa mga pinakadelikado dahil napaka-effective nitong magtago sa mga pagkain. Ang phosphorus ay natural na matatagpuan sa maraming pagkain, ngunit ang problema ay ang mga artificial phosphorus additives na nilalagay sa processed food para pahabain ang shelf life at pagandahin ang kulay. Ang mga additives na ito ay mas madaling maabsorb ng katawan kumpara sa natural na phosphorus, kaya mabilis itong nakakabigat sa mga bato. Makikita mo ito sa mga dark-colored sodas, processed meats, at kahit sa ilang mga baked goods. Ang sobrang phosphorus sa dugo ay nagiging sanhi ng pagkawala ng calcium sa mga buto, na nagiging dahilan ng panghihina nito at pagtaas ng panganib ng sakit sa puso. Ang alarming dito, ang mga additives na ito ay hindi palaging nakalagay ng malinaw sa label, kaya tinatawag itong hidden phosphorus, at kailangan nating maging mapanuri sa mga sangkap na may phos sa pangalan. Ang totoo, ang pag-iwas sa mga pagkaing may phosphorus additives ay isa sa pinakamabisang hakbang na maaari nating gawin, lalo na para sa mga taong nasa panganib ng kidney disease. At huwag nating kalimutan ang epekto ng sobrang protina, lalo na mula sa pulang karne. Alam natin na kailangan ng katawan ng protina, pero ang sobra-sobra ay nagdudulot ng malaking acid load sa katawan. Kapag kumain tayo ng labis na karne, ang ating mga bato ay kailangang magtrabaho ng doble para alisin ang mga waste products ng protein metabolism, tulad ng creatinine at uric acid. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na overtime na ito ay nagdudulot ng hyperfiltration, isang uri ng pinsala kung saan ang mga nephron ay napipilitang mag-filter ng mas mabilis kaysa sa kanilang kakayahan. Ang pinsalang ito ay madalas na permanente dahil ang mga nephron ay may limitadong kakayahang mag-regenerate. Kaya naman, bagamat sikat ang mga high-protein diets para sa pagpapapayat, ang mga ito ay maaaring mapanganib, lalo na kung mayroon kang undiagnosed na problema sa bato. Ito ang dahilan kung bakit ang balanse ay susi. Hindi mo kailangang maging ganap na vegetarian, ngunit ang pagbabawas ng kulang karne at pagpili ng mas maraming plant-based proteins ay isang matalinong hakbang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang karaniwang paniniwala, ang pag-iwas sa potassium.
Marami sa atin ang nakarinig na ang mataas na potassium ay delikado para sa bato, kaya naman iniisip ng ilan na dapat nilang iwasan ang saging at iba pang pagkaing may potassium. Ngunit narito ang kaunting komplikasyon. Ang natural na potassium mula sa prutas at gulay ay hindi kasing delikado ng potassium additives na matatagpuan sa processed food. Sa katunayan, ang mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng saging, kamote at mga gulay ay may iba pang benepisyo tulad ng fiber at antioxidants na kailangan ng katawan. Ang totoong problema ay ang hidden potassium sa mga processed items tulad ng sports drinks, diet foods, at mga preserved meat kung saan ito ay ginagamit bilang preservative. Kaya ang payo ng mga eksperto ay mas tumuon sa pag-iwas sa mga processed food na ito kaysa sa pag-aalis ng buong grupo ng masusustansyang pagkain. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang simpleng payo ay madalas na mali at kailangan nating mas maunawaan ang ugat ng problema. At ngayon, ang isang pagkain na siguradong ikagugulat ng marami, ang brown rice at whole wheat bread. Itinuturing nating mga healthy alternatives ang mga ito, ngunit para sa mga taong may kidney issues, maaari itong maging isang bitag. Ang mga whole grain na ito ay natural na mataas sa phosphorus at potassium. Para sa isang malusog na tao, ito ay magandang bagay dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood sugar at pagpapabuti ng digestion. Ngunit kung ang iyong mga bato ay hindi na gumagana ng perpekto, ang phosphorus at potassium na ito ay maiipon sa iyong dugo at magdudulot ng malubhang problema. Ito ang dahilan kung bakit ang mga dietitian ay madalas na nagrerekomenda ng white bread at white rice sa mga pasyente ng kidney disease kaysa sa kanilang mas malusog na mga pinsan. Ito ay isang kaalala na ang healthy ay hindi absolute. Ito ay nakadepende sa kondisyon ng iyong katawan. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang malaking salarin, ang asukal. At hindi lang ang asukal sa kape o tsaa. Ang mga sugary beverages tulad ng soda, fruit drinks at sweetened teas ay isang direktang atake sa iyong mga bato. Isang malaking pag-aaral na inilatala noong 2024 ay natagpuan na ang regular na pagkonsumo ng sugar-sweetened beverages ay nagpapataas ng panganib ng chronic kidney disease ng hanggang 45%. Hindi lang ito dahil sa asukal mismo, kundi sa mga metabolic changes na dulot nito tulad ng pagtaas ng timbang at insulin resistance na parehong nagpapabigat sa mga bato. At narito ang nakakabigla. Ang artificially sweetened beverages, diet sodas, ay mas delikado pa na nagpapataas ng panganib ng CKD ng 52%. Ang mga artificial na sweetener ay tila nakakagambala sa natural na balanse ng ating gut bacteria at nagpapataas ng panganib ng metabolic syndrome. Kaya kung iniisip mong lumipat sa diet soda para makatipid sa calories, isipin mong muli. Dahil maaring mas malaki ang pinsala nito sa iyong mga bato sa katagalan. Ngayon, ang isa pang sorpresa ay ang oxalates. Ito ay mga natural na compound na matatagpuan sa maraming pagkain na maaring magbigkis sa calcium at maging sanhi ng pagbubuo ng mga kidney stones. Ang mga pagkaing napakataas sa oxalate ay ang spinach, almonds, beets at rhubarb. Ngunit narito ang kailangan nating malaman. Ang pagiging mataas sa oxalate ay hindi nangangahulugang dapat mong iwasan ang mga pagkaing ito. Ang susi ay ang balanse, at ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calcium kasama ng mga pagkaing mataas sa oxalate ay makakatulong upang maiwasan ang pagsipsip ng oxalate sa katawan. Halimbawa, ang pag-inom ng gatas habang kumakain ng spinach ay maaring maging mas mabuti para sa iyo kaysa sa pag-iwas sa spinach ng buo. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang matalinong pagkain at hindi ang ganap na pag-aalis ang susi sa isang kidney-friendly diet. Kaya paano natin ito lahat pagsasamahin sa isang praktikal na gabay? Ang unang hakbang ay ang maging isang detective sa sarili mong kusina. Basahin ang mga nutrition labels at hanapin ang sodium, phosphorus additives tulad ng phosphoric acid, sodium phosphate, at potassium additives, potassium chloride. Iwasan ang mga processed meat, canned goods, at fast food hanggat maaari. Pumili ng sariwang prutas at gulay, ngunit maging maingat sa mga sobrang taas ng potassium tulad ng saging at kamote kung mayroon kang advanced kidney disease.
At higit sa lahat, bawasan ang pagkonsumo ng anumang uri ng matatamis na inumin, maging ito man ay may asukal o artipisyal na pampatamis. Tandaan, ang pagkain ay gamot, ngunit maaari rin itong maging lason depende sa dami at uri nito. Ang mga sintomas ng kidney damage ay madalas na napagkakamalang ibang sakit. Ang pagkapagod, pamamaga sa bukong-bukong, madalas na pag-ihi sa gabi, at makating balat ay ilan lamang sa mga palatandaan na maaaring nagkakaproblema na ang iyong bato. Huwag hintaying lumala ang mga sintomas bago kumilos. Kung meron kang diabetes, alta presyon, o family history ng kidney disease, kailangan mong maging mas mapagmatyag. Ang regular na check-up at pagsusuri ng dugo at ihi ay ang tanging paraan upang malaman kung ang iyong mga bato ay nasa mabuting kondisyon. Ang pag-iwas ay palaging mas mabuti kaysa sa pagpapagaling, lalo na sa usaping ito. Kaya ito ang aking personal na panawagan. Simulan ninyong tingnan ang inyong kinakain hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang desisyon para sa inyong kinabukasan. Ang bawat subo ng processed meat, bawat baso ng soda, at bawat kutsarang sobrang asin ay isang boto laban sa kalusugan ng inyong bato. Sa kabilang banda, ang pagpili ng sariwang gulay, pag-inom ng tubig, at pagbabasa ng label ay isang pamumuhunan sa isang mahaba at malusog na buhay. Hindi ito tungkol sa perpektong dieta, kundi tungkol sa patuloy na paggawa ng mas magagandang desisyon. Ang ating mga bato ay nagtatrabaho ng tahimik para sa atin araw-araw, kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng nararapat na pangangalaga. Ngayon, hindi mo na kailangang maghintay ng babala. Simulan mo na ngayon ang pagbabago. At dahil dito, gusto kitang tanungin. Anong pagkaing nabanggit ang pinakanagulat sa iyo? Ano ang unang hakbang na gagawin mo para protektahan ang iyong mga bato? Huwag mong itago ang kaalamang ito para sa iyong sarili. I-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid at magulang. Maaaring ang simpleng pag-share mo ay ang susi para magising sila sa katotohanan ito. At kung gusto mong makakuha ng higit pang ganitong uri ng mahalagang impormasyon na hindi mo maririnig sa ibang lugar, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel na ito at pindutin ang bell button para updated ka sa mga susunod nating pag-uusap. Hanggang sa muli, pangalagaan natin ang ating sarili, simula sa pagkain na ating kinakain.